kamusta po sa lahat? Welcome po sa ating semi-permanent makeup tutorial channel. So ngayon, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano actual na ginagawa ang pag-outline sa kilay ng ating client in real situation. So dito, makikita ninyo na lagi ako sa ilalim nag-uumpisa. Kaya lang kung mapapansin nyo dyan, sa half kilay ng client ako nag-start. Bakit? Kasi ganito yan. In real situation, kapag ka nasa uluhan ka ng client mo at napoposisyon ka either na sa kanan o sa kaliwa, supposedly, kapag nasa kanan ka, kaliwa ang uumpisan mo. Kapag nasa kaliwa ka naman, kanan naman ang uumpisan mo. Pero this time, since nasa kanan ako at kanan yung unang kilay na malapit sa akin, yun yung inuumpisahan ko. Ang dahilan niyan, kasi marami na akong naging experience. Kaya maalwan na lang sa akin na i-handle yung mahirap na situation. Bakit kanang kaliwa, kaliwa kanan? Dahil yung itinuro ko sa inyo, lagi kayo sa dulong bahagi magi-start. Pero kung mapapansin nyo, sa gitnang bahagi ako nag-start. Ang reason niyan, para mas maalwan kong ma-outline o mas maganda kong ma-shape yung pag-outline ko gamit yung machine. Pagkatapos ko niya sa ilalim, nag-i-start naman ako o susunod ko naman yung sa art na nakita nyo kanina. Same pa rin yung procedure. Isa-soft outline lang natin, bibilisan lang natin yung pagla-lining para yung matitirang outline pag binura na natin, soft siya. Hindi siya solid, hindi siya matigas tingnan. Pagkatapos niya, isusunod ko naman yung ibang bahagi katulad ng itinuro ko sa inyo. So, in real situation, ganito yan. Itinuro ko sa inyo yung standard kung paano siya gagawin sa fake skin. But in a real situation, depende na sa inyo kung saan kayo magi-start. Basta, ang kakalabasan, soft ang head part, soft ang arc part, solid ang tail, solid ang ilalim ng tail. Yun dapat yung kalalabasan niya. Para kapag natapos nyo na yung procedure na ginagawa nyo sa client nyo, mag-a-appearance sa kanya ay magandang kilay. So kung mapapansin nyo dyan, kagaya ng itinuro ko sa inyo, shading tayo sa pinakaunahan. Ang ginagawa nating way ng shading ay 1:1. And then, after nun, pwede na tayong mag-back and forth. So, kung matapos na kayo sa kaliwa, isusunod nyo naman yung sa kanan. So, dito, kung mapapansin nyo, nasa kanan na ako, dulong bahagi ako nag-i-start. Bakit? Kapag nasa kanan ka, mas maalwan na unahin yung nasa kaliwa. Kasi papalingunin mo lang siya sa'yo, and then magiging maalwa na tatuin yung dulong bahagi ng outline. Unlike na nasa kaliwa-kaliwa yung gagawin mo. Kasi pag nasa kaliwa ka, hindi mo alam kung ano magiging flow ng iyong outline. Kung yung ba ay papunta sa'yo o palayo sa'yo. So, yun yung makikita nyo in real situation. So, dito, nakikita ninyo yung pagkakasunod-sunod kung paano ko siya ina-outline dun sa ating fake skin. Bakit? Kasi maalwan nga lang siya gawin. Either way, kung ano man mapaharap sa inyo, basta susundan nyo lang kung ano yung standard na itinuro ko sa inyo. Soft ang head part, soft ang arc part, and then yung mga malapit sa head part, dapat soft lang din. And then yan, after nyan, isi-secure natin yan gamit yung mga shading. So, kung papansin nyo dyan, binibilis-bilisan ko lang yung pag-shading pagdating sa malapit ka na sa head part ng client, ng eyebrows ng ating client. Make sure lang na yung ink na ginagamit ninyo, nagpo-flow siya ng maayos sa needle. Kasi minsan, yung needle natin mismo ang may problema o your ink natin mismo ang may problema.
Kasi minsan yung ink matigas na o kaya ay masyadong malapot, mabilis siyang matuyo. O kaya naman minsan, yung ating needle ang may problema. Hindi siya nagmo-motor ng maayos o hindi siya nagro-rotate ng maayos. Kaya lagi nyo titingnan yung inyong needle. So, kung mapapansin nyo, same lang ang ginawa ko. Dito sa kanan, ang ginawa ko dito sa may kaliwa, dito sa may head part, ang ginawa ko, nagsi-shading ako dyan sa may head part. So, lagi nyo tatandaan. Ngayon naman, makikita nyo dito yung ating before and after. So, ito siya nung before. Papansin nyo, medyo malungkot yung kanyang mga mata, bagsak, nakabuda. So, ito naman yung kanyang after. So, kung mapapansin nyo, soft lang yung kakalabasan. Para lang siyang nag-makeup, para lang siyang nag-pencil. Hindi siya sobrang matingkad, hindi siya sobrang mataray. Maaliwala siya tingnan. Another one, ayan, mapapansin nyo. Ayan, soft lang yung kinalalabasan niya. Ito pa yung isa sa mga sample na makikita ninyo. Ayan siya, yun yung kinalabasan ng ating gawa. Ito siya, ito yung kanyang before. So, di ba, ang ganda lang. Okay, yun lamang po. Maraming po salamat. See you soon sa ating susunod na tutorial.